Isang maganda at maliwalas na araw sa ating lahat. Narito ako ngayon upang gabayan ka sa ating aralin sa unang markahan. Ating tatalakayin sa unang module ay ang paksang tungkol sa pangungusap. Handa ka na ba? Tandaan, makinig na mabuti upang maunawaan ang aralin. Maaari mong balikan ang bidyong ito kung sakaling may mga bahaging hindi ka maunawaan. Ang unang aralin ay tumatalakay sa paksang mga uri ng pangungusap. Alam mo na ba ang mga ito? Kung hindi pa, huwag kang mag-alala. Muli, nandito ako upang gabayan ka sa iyong aralin. Halina't simulan natin sa pagbabalik-aral. Nais kong sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang tawag sa lupon ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa? Ito ba ay pangungusap? O ito ba ay parirala? Tama. Pangungusap ang tawag sa lupon ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa. Ikalawang tanong, ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Ito ba ay simuno at panaguri? O ito ba ay parirala at tugma? Tama. Simuno at panaguri ang tawag sa dalawang bahagi ng pangungusap. Ikaapat na tanong, anong ayos ng pangungusap na nauuna ang simuno kaysa sa panaguri? Ito ba ay karaniwan o ito ay di karaniwan? Tama. Di karaniwang ayos ng pangungusap na nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. Ikaapat na tanong, anong ayos ng pangungusap na nauuna ang panaguri kaysa sa simuno? Ito ba ay karaniwan o di karaniwan? Tama. Ito ay karaniwang ayos ng pangungusap na nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Ako naman tayo ngayon sa pagsusuri. Pakinggan ang mga sumusunod na pangungusap. Una, ang COVID-19 ay kumalat sa buong mundo. Ikalawa, ilan na lahat ang naging positibo sa COVID-19. Katlo, wow, dumarami na ang bilang ng gumaling sa COVID-19 sa ating bansa. Kaapat, buksan mo nga ang telebisyon para manood tayo ng balita tungkol sa COVID-19. Kalima, pakipaliwanag mo ang tungkol sa COVID-19. Suriin natin ang unang pangungusap. Ang COVID-19 ay kumalat sa buong mundo. Ano ang ipinapahiwatig nito? Tama. Ito ay nagkukwento o nagsasalaysay. Suriin naman natin ang ikalawang pangungusap. Ilan na lahat ang naging positibo sa COVID-19? Ano ang ipinapahiwatig nito? Tama. Ito ay nagtatanong. Suriin naman natin ang ikatlong pangungusap. Wow! Dumarami na ang bilang ng gumaling sa COVID-19 sa ating bansa. Ano ang ipinapahiwatig ng pangungusap? Tama, ito ay nagpapahayag ng damdamin. Suriin natin ang ikaapat na pangungusap. Buksan mo ang telebisyon para manood tayo ng balita tungkol sa COVID-19. Ano ang ipinapahiwatig nito? Tama, ito ay nag-uutos. Suriin natin ang panghuling pangungusap. Pakipaliwanag mo ang tungkol sa COVID-19. Ano ang ipinapahiwatig ng pangungusap? Tama, ito ay nakikiusap. Dumako naman tayo ngayon sa ating pagtatalakay. Mga uri ng pangungusap. Una, pasalaysay. Ito ay pangungusap na nagsasalaysay o nagkukwento. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, una, ang mahal ng presyo ng mga bilihin ngayon. Kalawa, ang kalabaw ay nakawala sa bukid. Ikatlo, ang bansa ay nahaharap sa matinding krisis. Ikalawa, patanong. Ito ay pangungusap na nagtatanong. Ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, una, saan ka nakabili ng iyong bagong bisikleta? Kalawa, bakit ang daming tao sa parke kanina?
Ikatlo, sino ang pinuno ng inyong paaralan? Ikatlo, pautos. Ito ay pangungusap na nag-uutos. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, una, linisin mo ang ating bahay. Kalawa, punasan mo ang iyong pawis. Ikatlo, kunin mo ang aking bag sa kotse. Ikaapat, pakiusap. Ito ay pangungusap na nakikiusap. Ginagamitan ito ng mga katagang paki, maaari, o pwede. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, una, pakikuha mo ang aking mga gamit sa kwarto. Kalawa, kung maaari ay tulungan mo akong maglaba ng damit. Ikatlo, pwede mong linisin ang aking sapatos. Dumako naman tayo ngayon sa panglima, padamdam. Ito ay pangungusap na nagpapahayag ng masidhing damdamin. Ginagamitan ng tandang padamdam sa hulihan ng mga katagang naglalahad ng damdamin. Halimbawa, una, aray, ang sakit ng aking tiyan. Kalawa, yehey, may bago akong laruan. Ikatlo, naku, ang bata nahulog sa puno. Narito ang mga dapat nating tandaan. May 5 uri ng pangungusap. Ito ay ang pasalaysay, patanong, pautos, pakiusap, at padamdam. Dumako naman tayo ngayon sa mga pagsasanay. Una, kilalanin ang mga uri ng pangungusap. Una, ito ay pangungusap na nakikiusap. Tama, ito ay pakiusap. Kalawa, ito ay pangungusap na nagpapahayag ng masidhing damdamin. Tama, ito ay padamdam. Katlo, ito ay pangungusap na nag-uutos. Tama, ito ay pautos. Ika-4, ito ay pangungusap na nagtatanong. Tama, ito ay patanong. Ka-5, ito ay pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay. Tama, ito ay pasalaysay. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang pagsasanay. Tukuyin ang mga sumusunod na uri ng pangungusap. Kung ito ay pasalaysay, patanong, pautos, pakiusap, o padamdam. Una, naku, ang lakas ng hangin. Tama, ito ay padamdam. Kalawa, pakipulot ang mga tuyong dahon. Tama, ito ay pakiusap. Ikatlo, saan ka nagbakasyon noong 1 linggo? Tama, ito ay patanong. Ika-4, magluto ka ng ulam natin. Tama, ito ay pautos. Ika-5, masayang naglalaro ang mga bata sa parke. Tama, ito ay pasalaysay. Pang-6, aray, ang sakit ng aking ngipin. Tama, ito ay padamdam. Ika-7, maaari mo akong samahan mamalengke mamaya. Tama, ito ay pakiusap. Ika-8, ang bagyong nakaraan ay sadyang mapaminsala. Tama, ito ay pasalaysay. Ka-9, sino ang kumuha ng aking bag? Tama, ito ay patanong. Ka-10, magdik ka ng mga halaman mamayang hapon. Tama, ito ay pautos.